PSE Steady sa weekly. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Weekend Edition. Weekly wrap tayo. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay kaka-upload natin ng weekly wrap natin na video. Ngayon po, eto ulit, weekly wrap tayo. Pero parang mas maganda yung performance ngayon kasi pati yung second liners may mga ilang gumalaw na. So sisilipin natin yan. ASEN, APL, dito MM at yung BHI. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung ating 13 years of experience sa pagtitrade dito sa Philippine Stock Exchange, yung mga pains and gains ng isang bull and bear cycle, kinukwento natin dito, tambay style lang. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, welcome kayo dito sa ating tambayan. Huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron ho tayong live tambayan, live stream, Monday to Friday, 9:20 to 10:20. Pagka nag-open ho yung market, binabantayan natin. Doon ho, pwede nyong ipasilip yung mga minamanok ninyong stocks. Ha? Join us, makipagkulitan ho. Pero syempre, para makahabol kayo dito sa ating tambayan, meron tayong starter kit. Yan, dyan po nagsisimula lahat ng tambay. Kaya pagkatapos itong video na to, pwede nyong puntahan yan, panoorin. Pati commercial kung pwede, panoorin na rin. Yun, pwede dito sa tambayan, pwede nyo tabihan yung Team Autolike, Team No Skip Ads, Team Replay Bombers, pati ho yung Team Patreonatics natin na nasa front seat nitong tambayan ay pwede nyo na silang tabihan dahil may mga bakante na pong upuan dyan sa harapan. Ipasok na natin muna ano ginawa ng index. Halos unchanged tayo pagdating dun sa daily, no? Up lang tayo ng 4 points or 0.07%. Ang sector natin, mixed. Financial, holding, and services, green po. While industrial, property, and mining, yan naman po ang mga nag-close ng red. Ang value turnover natin, masigla pa rin to. It's masigla pa rin. 5.4 billion plus i-add mo yung black sale na 400 billion sa mga 5.7 billion, goods pa rin to. Ang binabantayan natin, mga foreigners, mga suking foreigners, nasa na po kayo? Nasa na? Ayun. Andito pa rin. Net foreign buying again. Again. Uy, malaki to. It's malaki. 1 billion po ang net foreign buying natin. Kaya another good sign sa ating PSE. I think buong linggo mukhang namili itong mga foreigners, no? Net buyers po sila sa index natin. Wag naman masyadong biglain, ha? Ito na naman itong mga foreigners eh. Isihan nyo lang naman kasi. Baka bibiglayin nyo tapos bigla rin kayong bobotak palabas. Yan po, ang ganda. Maganda yung performance na index natin. Kaya mamaya sisilipin natin yung chart niyan. Patapos po ng mga tabalits natin. Unahin na natin galing sa Manila Bulletin. Inflation risk still broadly balanced. Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Tito Ben Jocno said Friday that risk to the inflation outlook remains broadly balanced but also crucial for inflation control that there is enough meat in the coming months. Yun lang. May swine flu pa ba tayo? Hindi. Ibang meat ang tinutukoy ni Tito Ben Jocno, ha? Hirap na nga sa naghahanap ng bitong biso. The projected deadline of inflation depends crucially on the timely arrival of pork to help stabilize domestic prices. O yun, totoong meat nga pala to. Yun pala yun. Yung shortage sa pork ang isa sa mga causes ng inflation. Yun pala. Akala ko fake, ibang meat yun eh. He emphasized the temporary tariff cuts on imported pork to address supply constraints and ease price pressures on meat products going forward.
So yun pala yung tinutukoy niyang meat. Literal pala talaga na karne. Akala ko substance o laman yun po mga titos and titas, no? So nakadepende ron. So ibig sabihin yun po ay hindi controlled ng central bank. Diba? So kasi kung madedelay yung arrival at yung mga tax perks, etc., magkakaproblema itong inflation natin. 4.4%, no? Hindi biro din yan. Taas din. Mataas yung 4.4%. Remember, ang pinag-uusapan lang ho dyan, yung mga basic goods and services. Diba? Next balita po, galing sa Business World, MGB. Hindi yan magandang gabi bayan, ha? Updating list of government mining asset ahead of disposal. The Mines and Geoscience Bureau, ayan po yung MGB, said it will be updating the mineral resources and mineral reserves database on state-owned mining assets in preparation for their sale. Uy, tuloy-tuloy na talaga to. Talagang tuloy ang bomba ng mining sector natin, ha? Simula nung inopen yan. Eto naman, magbebentahan na nga daw ng mga, siguro, eto yata yung mga rights, no? Basahin natin ng konti. MGB Director Willie Moncano said some of the information required for a possible sale is the volume of mineral resources and reserves and the technical basis for the estimates. A mineral resource refers to the concentration of materials of economic interest found in the Earth's crust, while a mineral reserve is the economically mineable portion of the mineral resource. Yan po mga titos and titas, ha. Ito pa isa. Mr. Moncano identified Basay Mining Corp in Negros Oriental, which ceased operation in 1983, and the Marinduque Mining and Industrial Corp in Samar, which was foreclosed by the DBP and PNB in 1984 as some of the idle government mining assets to undergo the review. Sino kaya? Ngayon ang aabangan, kanino mapupunta yan? Kaninong listed? Kung sana listed, mapunta yan. Yung mga mining assets na yan. So ngayon, i-determine pa ilan pa nga ba yung mga mineable dyan sa area na yan, ha? So, good news to sa mining sector natin. Mga titos at titas, hahanapin natin. Matindi pa, pati yung presyo ng gold sa world market. Nakita ko kanina para mga 1.8 na Next balita po, another mining news. Mines regulator proposes 3 to 5% royalties for mining operations outside reservations. The Mines and Geosciences Bureau said it supports a bill that would extract royalties for those mining outside designated mineral reservations. At a hearing of the House Committee on Natural Resources, Wednesday, MGB Director Wilfredo Sitituili ulit, said that only those within mineral reservation currently pay mineral royalties of 5%. Those outside mineral reservation areas do not pay this 5%. These operations are about 75% of the industry. There are more miners outside the mineral reservation areas that are not paying mineral royalties. It's about time. So, hindi ko na uulitin yung 4 wins, ha? O yung isang win na dito, yun to po yung taxes na sinasabi natin na bayaran ng tama. Ina-identify nga po nila daw, no? So, marami pala. Mas marami daw yung outside dun sa mineral reservation area na nagmimina nang hindi nagbabayad ng tax. So, magandang development din ito. Kasi para dun sa 4 wins na hinahanap natin pagdating sa mining. Silipin na natin ang index. Ano ang ginagawa? Daily muna po ito. Sa daily, parang gagawin na naman ba natin to? Konso sa taas, upward consolidation to. 3 araw, nakakadalawa na po tayo. Titignan natin ang Monday kung uulitin yan, isang halos flat na candle at saka isang bomba ba? Nasa sa kanila. Pero ang layo na nito pagka binomba. Kung ganyan lang ang correction. Sobrang layo na nung EMA, mga titos at tita. Silipin natin sa weekly, ha. So sa daily, pwedeng kung gagayahin po ito, pwedeng yan yung support nandito sa area siguro na to. O medyo gitna nung candle, 6,738. Sa weekly niya, ayun, untog pala tayo.
sa green line. MA 100 untog tayo, kaya pala natigil. Kaya pala tumigil yung index, may inuntugan pala sa weekly. Ang good news po dito mga titos and titas, nakikita nyo po ba itong MACD halos pa-cross na, patawid na naman, paakyat na naman yung ating MACD. Once na mag-cross po yan, that's a bullish signal, yung momentum signal. Probably will take this out sa weekly, yung kulay green na yan. And ang magiging next resistance natin sa weekly 7352, halos near all-time high na rin to. Kasi dati, hindi all-time high, recent high, no? Last time po 7432, malamang re-respetuhin to 7365, no? Pwede ho tayo dito mauntog. So weekly to, kaya matibay to. Pag umabot po dito yung index, expect a correction. Hindi lang natin alam kung pwedeng diretsuhin no? Last time diniretso pwedeng diretsuhin na to. Pero since malapit na po ito, baka 1 o 2 linggo ma-reach na natin to, and then we can expect a correction. Kung weekly na sinasabi, hinahanap natin na correction, saan tayo babagsak? Dito sa green ulit. Yan, sa 6.8. Diba? Sa daily niya, kung didiretsuhin doon, 7.3 no? Ito. Yan, yung area na to Yan. Pagka sa daily ka magko-correct, siguro most likely nando sa area din na yon. Yan po si PSE natin. So maganda na yung forma, pati MACD sa weekly chart po. Ipasok natin si ASEN kanina. Ang dami, ang dami excited may guhit nga, kaya nga hindi nga nakatawid. Nag-close po tayo 778, untog tayo sa 780, no? Remember, lagi natin binabantayan to. Ang sinasabi po natin, yan yung ceiling, yan yung top ng range niya, no? So dun sa mga swing traders, naiintindihan po nila yan. Probably yung mga nagsuswing dito took some profit here. And what can we expect? Babagsak po ba yan? Titignan natin kung depende po doon sa magiging consolidation next week. Kung mag-consolidate tayo, let's say untog-untugin to, pipinahan yung 780. So malamang pwede niyang basagin next week. Okay, kung uuntugin niya. Pero kung hindi po uuntugin, let's say, magka-long red tayo rito, katulad po nito, long red, malamang balik na naman tayo somewhere dyan, below 7 or below 7, ano. Kasi nga po, nagdi-dribble siya. Yun, ayan na. Yun, teka, gawin natin pula, puti. Yun. Diba? Nagdi-dribble po kasi siya. Sell, buy, sell, buy, sell yan kung nagsuswing ka. So, asang kaabang, somewhere dito ulit, buy. Diba? So, pwede po kasing ganun pa rin yung gawin, ha? So, hindi pa yan conclusive. Not unless we can see a breakout dyan with volume. Diba? Maraming volume, mga ganito karami. Ito. Yan, ito po. Yan, ganito kataas. Diba? Pero kung ganito lang yung volume, hindi mo masabi kung ibe-breakout niya nga. Katulad po nito. Ito nga, laki na ng volume, hindi pa rin tinuluyan diba? So we can expect siguro next week, depende sa galaw, baka consolidation na naman tayo. So good news po yan para dun sa mga nagtataka bakit hindi sila nakabili. Pwede pa bumili next week. Pagka bumalik ulit, pwede pa makasalok next week itong mga parang naiwan. So good news dun sa mga budigero na hindi pa kompleto yung bodega, ha. Ayan po ang ASEN, APL, Apollo, ganun pa rin, wala pa rin. Teka muna, si ASEN pala sa weekly, hindi natin nasilip. Lagay natin sa weekly chart si ASEN. Tama, baka konso pa ng konti na, kasi yung MACD sa weekly, hindi pa siya magko-cross, hindi na mai-slam dunkin niya na ganun next week, di ba? So pwede pa rin talaga mag-conso. Tignan po natin, ha. So pwede mag-conso ulit yan, siguro mga ilang weeks, 1 o 2 linggo, then we can expect a breakout. Ano ba naman yung 2 linggo? Pero pag nasa crypto, palagay ko inip na yan. Pag sa PSE, sisiw lang yung 2 linggo. Next po, APL sa weekly na. Total, nasa weekly na tayo ni APL. Sa weekly po, walang pinagbago, no? Nandun pa rin tayo, strong support at 17-1680 area.
And hindi pa natin nare-retest yung ating resistance around dito sa 25 area ulit, no? 2 times pa lang natin tinamaan yan. So ngayon po, nandun siya sa consolidation. Okay, so nandun pa rin. Ayun, wala pa rin pinagbago. Yung pa rin po yung area kung saan siya nagko-consolidate. Ito si Apollo. Teka muna, parang sa daily. Subukan natin kung kayang i-take out po itong kulay blue line next week. Subukan. Pero mauuntog syempre sa green sa 22 area. Yan, si APL dito. Natapos na ba ang iyong konso? Ano ginawa mo? 990. MACD po, tignan ninyo kung tatawid sa 0. Ayun, medyo nauuntog. Pag tumawid po yan, we can expect na dumiretso ito hanggang dito sa green line. Kaya. Pwede. Posible. 1180 area. Diba? Ngayon, ano yung second na pwede mangyari? Pag hindi po tumawid, Yuyuko, balik tayo dito sa pink lines, 870 area. Ganun kasimple lang ang charting, no? So, kung nag-attend kayo nung Sabado ng webinar, medyo yung iba naman natuto daw ng mabilis. Ito pa, isang maganda sa weekly, medyo kumakambyo na yung nakaminor. Itong MACD po sa weekly. Ngayon, mga titos and titas, ang hindi lang natin alam kung tatagusin yan. Okay? Similar doon sa daily chart natin ng MACD, kung mauntog sa 0 at bumaba yun, tatagos po ito. Pag ito tumagos sa below 0, matatagalan talaga yung konso nito. Yan po si Dito M&M's. Unahin na natin yung weekly dahil nasa weekly tayo. Teka muna, papaalala pala ni Tito. Pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo. This is not a financial advice and not a recommendation to buy, to sell, or to hold, ha, mga titos and titas, no? Wag nyo pong bibilin basta nakita nyo lang na nire-review ni Tito rito, ha? Baka masampo lang kayo ng wala sa oras. Bakit ayaw gumalaw ni M&M's? Si M&M's po ay kasalukuyang nauuntog na. Ayun, inuuntog-untog na yung blue and pink. Good sign ba yan? Pwedeng oo, pero pwedeng hindi rin. No? Saan tayo magre-rely? Kasi syempre, yung rejection sa resistance, especially sa 200 MA, hindi biro yan. Pag na-reject yan. Actually, hindi pa naman rejection yan. Kasi hindi pa tayo bumababa. Green pa nga yung candle eh. Diba? So, pagka na-reject yan, makakakita ka ng long red candle. Ito po ang aantayin natin. MACD again sa 0. Yun. Diba? Yan. Once na tumawid sa 0, we can break MA200. Pagka nauntog po, same with dito, we'll go back somewhere dito siguro sa 440, 450 area. So, weekly ni andito na kanina yan. Ayun, hinaharang tayo nitong EMA13 natin. Haharangin tayo. Sa weekly ni po, nakakakita na tayo ng pagmiminor nitong MACD niya. Kasi ayun po, no, yung histogram. Nakikita nyo po itong histogram niya. Lumiliit na yung bundok no. So, pero ito, matagal pa, ha. Malayo pa kasi yung blue sa red Mga tingin ko more than a month ito. Baka more than a month pa mag-console. Yan po si M&M's BHI. Itong si BHI kanina naghahanap ako ng balita. Meron po balita ito si BHI, yung kanilang partnership sa Cavite. 27 parang ilang bang hektarya yun o 20 hectares mahigit ang pinag-uusapan dito, development ng parang resort casino yata. Nandun pa yung pangalan ni Tito Ricky Rason So baka yun pala ang hanap ng tabalits dito. Yun finally nakita natin Sabi ko ba't umaakyat, wala naman tayo nababalitaan. So yun pala. So meron ng development doon sa wala pa namang sinisimulan puro pa lang usapan, Usapan pa lang. Pero again, dito ho sa PSE
nauuna kasi yung price action bago yung actual. Kaya nagkakaroon po ng sell on news dito. Diba? Kasi katulad niyan, hinahanap ko nun. Sabi ko, ano ba balita dito? Ay alam ko, Fridays Boracay lang. Sarado yung Boracay. So yun pala, ang yun nga, may lumabas na balita, medyo mataas na to. Diba? Nakapag-correct na nga, paakyat na ulit. So kaya may sell on news po na tinatawag. Kasi pagka done deal na, o probably minsan groundbreaking, simula na, tapos nakita mo sumobrang taas na nung presyo sa chart, nung stocks, bumabagsak, nagtataka ngayon yung mga bago. Tito, bakit po bumagsak? Di ba good news, nagsimula na sila? O yun po, ang tawag po doon, sell on news. So, para maiwasan yung sell on news at hindi kayo mabiktima nung kayo yung bibili, pagka nagkaroon lumabas yung balita, kailangan, simple lang naman kailangan nyo pong i-identify sa chart kung umakyat na ba siya. Diba? Kung malapit na ba siyang sa resistance o sobrang taas na ba nung inakyat niya. Kasi once na mangyari po yon, malamang sa alamang, sell on news yan. Ano resistance nito? Lagay ko na dito kaya, ito pwede to. 0.1 hanggang 0.12. No? So pwede yan. Pero mukhang ready to break all-time high to soon ha. With that balita. So, research po, no? Jor ulit. Jor tayo. Tignan po natin sa weekly kung mabait ba to. Mabait din sa weekly. Mukhang ready to take out si BHI sa 12. MAC, bakit ko nasabi mabait? Touch EMA, retest EMA, retest MA20, MACD, kumambyo rin. Hindi tumuloy mag-cross. So, mukhang ready to take out 12. Hanap tayo ng resistance, ha? Just in case. Short term lang din ho ito, no? Ayan, yung 12. Ito po yung susunod sa 12. 16. Aha, malayo-layo din to. It's, yan po, no? Pero ito, hindi natin masabi kung pwedeng short term, pwedeng medium term. Hindi natin masabi kung pwedeng medium term. Baka kasi short term lang to kasi mabilis tumakbo to, Mabilis tumakbo to. Kita nyo naman yung mga corrections, di ba? Yun, no? Pag nagtatap, nagko-correct din. So, siguro, ito medyo pang short-term trade. Po pwede. Pero kay KBB pa rin, mga titos and titas. Nasaan ang support? Mabait pa rin. Hindi pa lumalayo sa EMA. Yan, yung EMA pa rin. At saka MA20. Nandyan po yung mga support niyan. 95 and 90, 89, 90 area. Yun na. Maraming salamat po mga titos and titas. Sana na-like nyo at nakapulot kayo kahit papano ng ilang Tito Moves. As always, trade wisely. God bless you all. Stay safe and healthy ngayong weekend. Happy Friday! Bye!